Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kurado sa debating ito. Ma'am Dina Andres, Master Teacher. Ma'am Rachel Figueroa, ang ating grade leader sa grade 6, at saka si Ma'am Faye Haban, Master Teacher. So, sa oras na ito, magkakaroon po tayo ng debate patungkol po sa subject na MSET. Sa oras na ito, narito po ang ating mga magdidebate na piling bata sa grade 6 online. Tinatawagan ko ang ating moderator na si Kenz Balmihos sa bilang pasimula. Salamat, sir. Ngayon, maraming magandang araw sa ating Master Teachers, Ma'am Dina Andres, at Ma'am Fayaban, at sa grade leader ng grade 6, Teacher Teacher Rachel Figueroa, at sa mga bisitang naririto ngayon, pinamagandang computer, ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sining. Ngayon, tawagin natin ang mga magdedebate sa panig ng positibong pangkat. Narito sina Micaela Esclaro, Lasty Angela Paclev, Jeline Giquilio, Raisha Mirta Bilingan, J. Oliver Bocotano, at Biner Hain Bukukan. At ang nasa negatibong pangkat naman, narito sina Jusine Albutra, Berker Villara, Ken Jason Milian, John Michael Carurocan, Zairil Gonsang, at Glyden T. Pasanti. Ngayon, magsisimula tayo sa positibong pangkat. Narito si Micaela Esclaro upang magbigay ng kanyang opinion. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Micaela Esclaro at ako'y sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kasangkapan upang mahasang ating talento sa sining. Sumasang-ayon ako dahil bibihira na lang ngayon ang may talento sa sining. At ang computer ang bagong teknolohiya upang mahasang ating talento sa sining. Meron akong 3 halimbawa upang patunayan sa inyo na ang computer talaga ang pinakamabisang kasangkapan upang mahasang ating talento sa sining. Tulad ng AutoCAD. Ang AutoCAD ay ginagamit ito ng mga architect upang makabuhat ng magagandang building at kamangha-mangha na sining. At ang pangalawang halimbawa ang Photoshop. Pwede mong mapaganda ang iyong larawan at ginagamit ito sa pamamagitan ng paggamit ng computer. At ang panghuling halimbawa ay ang video editing. Ang video editing ay isa rin sa mga halimbawa ng paggamit ng computer. Paano tayo makakanood ang paborito nating pelikula o videos kung wala ito? At meron pa akong idadagdag. Hindi naman ito nakakasira ng mata kung minsanan ko lang ito ginagamit. Yun lang po, maraming salamat. Salamat, Micaela. Ngayon, pakinggan naman natin si Jusila Putra ng negatibong pangkat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Jusila Salbutra. Hindi ako sumasang-ayon na ang paggamit ng computer ay pinakamabisang kagamitan upang mahasa sa sining ang mag-aaral. Dahil mas may maganda pang paraan at yun ay ang gawang kamay. Dahil ang gawang kamay ay di na kailangan na gumamit ng kuryente, hindi kailangan na masira ang mata. At kaya hindi talaga ako sumasang-ayon na ang paggamit ng computer ay ang pinakamabisang kagamitan dahil hindi na ito nagpapakita na may kakayahan talaga ang mag-aaral. Dahil ang mga mag-aaral sa ngayon na lagi na lang umaasa sa computer at hindi lahat ng lugar sa Pilipinas ay may computer. Ang maganda sa paggamit ng computer ay madali mo matatapos ang sining na ginagawa mo. Pero may epekto din ito masama sa kalusugan at isa na doon ay ang pagkasira ng mata. May tanong ako, kung masisira ang inyong mata ng dahil sa computer, makakaguhit o makakagawa pa ba kayo ng sining? Di ba hindi na? Mas maganda talaga ang gawang kamay dahil makakaisip ka pa ng sarili mong ideya at ikaw mismo ang gumawa ng ideyang yon. Hindi ang mouse ng computer o keyboard ng computer. Dahil ang sining ay produkto na ginagawa ng mga tao, hindi ng mga teknolohiya katulad ng computer. Dapat talaga sa mga kabataan katulad ko ay matuto kayong gumawa ng sining na hindi gumagamit ng computer. Dahil kung ang computer ang gagamitin mo, hindi talaga mahahasa ang iyong kakayahan. Dahil ang computer ay isang makina, kaya niya gawin ang lahat. Pero kung ito ang gagamitin nyo sa sining, hindi mahahasa ang kakayahan nyo. Dahil ang computer ay ginawa para perahan lamang ang bawat isa sa atin. Pero kung
ang gawang kamay ang ginawa mo, ang ginamit mo. Di ba mas maganda sa pakiramdam? Bahala na matagal mo matatapos. At least ginawa mo ito, pinaghirapan mo, at higit sa lahat, nahasa mo pa ang iyong kakayahan. Yun lamang at maraming salamat po. Salamat, Lucille. Ngayon, tawagin natin si Leslie Angela Pakleb ng positibong pangkat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga bisita na narito ngayon. Ako po ay sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sila. Dahil pwede kang makagawa ng art or pwede mong ma-edit ang iyong litan, hindi mo ito papasobrahan. Yun lang po. Salamat, Leslie. Ngayon, pumunta ulit tayo sa negatibong pangkat. Narito si Kurt Kirby Sibara upang magbigay ng kanyang opinion. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Kurt Kirby Sibara. Hindi po ako sumasang-ayon ng computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sinin. Dahil kapag lagi mo magamit ng computer, pwede mo sirang mga mata at nagiging tamad na ang mga mag-aaral. Pero kapag gawang kamay, hindi madali, ay maraming pwedeng maisip na ideya at hindi na magiging tamad ang mga mag-aaral. Salamat, Kurt. Ngayon, tawagin naman natin si Jeline Vigilio upang magbigay ng kanyang opinion. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay sumasang-ayon na ang computer ay nag-isang paraan upang mahubog ang ating talento sa sining. Ang computer ay mabisang kagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sining. Yun naman po. Maraming salamat. Salamat, Jeline. Ngayon, narito si Ken Justin Sibilian ng negatibong pangkat upang magbigay ng kanyang opinion. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ken Justin Sibilian. Hindi po ako sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mag-aaral sa sining. Ang computer ay nakasisira sa ating natin, ang ating talento, sipag at syaga. Yun lang po at maraming salamat. Salamat, Ken. Ngayon, tawagin naman natin si Raisha Kapilingan upang depensahan ang kanilang panig. Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa inyong lahat, sa ating guro, mga bisita at mag-aaral na dito ngayon. Sumasang-ayon po ako na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mag-aaral sa sining. Dahil halos lahat ng inyong ginagawa ay nandito na. Katulad na lang ng pagpinta. At pwede ka rin makagawa dito ng tarpaulin, katulad ng tarpaulin ng kasari ni stereo. Yun lamang po. Maraming salamat. Salamat, Rice. Ngayon, tawagin naman natin si John Michael A. Calorocan upang depensahan ang kanilang panig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si John Michael A. Calorocan. Hindi po ako sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang pag-aaral sa sining. Dahil marami naman po mga estudyante na nakapagtapos na hindi gumagamit ng computer. Bukod dito, alam ko ang computer ay isang daan upang ang mga kabataan ay maging adik sa paglalaro na imbes nakakatulong sa magulang at paglalaro na lang ang inaatupag. Kung kaya't hindi ako sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa pag-aaral sa sining, nariyan naman ang libro. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po. Salamat, Michael. Ngayon, tawagin naman natin si J. Oliver Gocotano ng positibong pangkat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si J. Oliver Silong Patano. Asang-ayon po ako na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sining. Dahil ang computer ang bagong teknolohiya. Kung walang computer, walang Photoshop, tarpaulin, at video editing. Ang computer din ay magpapabilis na rin ang pagsulat, pagguhit, pagharap ng kaalaman at paggawa ng proyekto. Marami na rin gumagamit ng computer, kagaya ng guro, estudyante at iba pa. Yun lang po ang aking masasabi at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat, Jay. Ngayon, tawagin natin si Zairi Dunsang ng negatibong pangkat. Magandang araw po. Hindi po ako sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan sa pag-aaral. Lalong-lalo na sa sining. Una, ang computer ay napaka-moderno na ating ginagamit pang debate upang malaman nila na ang computer ay hindi magandang gamitin sa pag-aaral.
Salamat, Zairil. Ngayon, tawagin naman natin ang huling tagapagsalita ng positibong pangkat. Narito si Vice Ryan Kukukan upang magbigay ng kanyang opinyon sa isyong Sumasang-ayon ako na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mag-aaral sa sino. Alam naman natin sa henerasyon ngayon na ang pinakamabisang kagamitan ng mga kabataan ay ang paggamit ng computer. Kadalasan ang makikita natin sa paaralan na o sa labas ay gumagamit na ng computer. Kasi ito rin ay isang subject ng bawat estudyante. Halimbawa, kapag nagpapagawa ng assignment yung guro tungkol sa sining ay ang kadalasan ginagawa ng mga estudyante ay punta sa internet cafe para mag-research kung ano ba talaga ang assignment nila sa sining. Bukod sa madali mo na malaman, ay isa rin paraan ang paggamit ng computer para mag-research sa mga gusto mong alamin sa sining. Isa rin paraan ang paggamit ng computer para sa komunikasyon. Noon, ang makikita mo lang na paraan sa pakikipagkomunikasyon ay ang pagpapadala ng sulat. Pero ngayon, ang kadalasan ginagamit sa ng bawat kabataan ay ang internet. Sa panahon ngayon, marami ng pagbabago sa ating paligid. Hindi katulad, maraming salamat. Salamat, Vice Ryan. Ngayon, tawagin naman natin ang huling tagapagsalita ng negatibong pangkat. Narito si Glidel T. Pasanting upang magbigay ng kanyang opinion. Magandang araw po sa ating lahat. Masasabi ko po, hindi ako sumasang-ayon na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang mag-aaral sa sining dahil ang iba hindi na ito ginagamit sa mabuting paraan sa computer. Hindi na rin natin masyadong magagamit ng ating kaisipan dahil dito. Yun lang po at maraming salamat. Salamat, Glidel. Ngayon, bibigyan ang bawat bata ng tag-iisang minuto upang magtanong sa kanilang kalaban. Ang unang magtatanong ay si Jocelyn Butra, laban kay Micaela Eslaro. Gaano ka ba nakakasigurado na ang paggamit ng computer ay pinakamabisang kagamitan upang mahasa sa sining ang mag-aaral? Dahil bibihira na lang ngayon ang may talento sa sining at marami na rin ang kapagtapos dito tulad ng person. Paano kung hindi ka marunong gumamit ng computer at ni isa sa inyong pamilya ang marunong gumamit ng computer? Ano ang gagawin mo? Tatawagan ko ang mga kaibigan ko na may computer sa city at ipaparesearch ko doon ang aking takdang aralin. Nasagot mo sa unang kong katanungan na bibihira na lang ang may kakayahan sa sining. Hindi mo ba alam na walang ginawa ang Diyos na hindi kaya gumawa ng sining? Depende naman yun sa isang tao kung may talento talaga siya sa sining o talagang wala. Salamat, Jusil sa iyong katanungan. Ngayon, ang susunod na tatanong ay si Micaela Eslaro. Magandang araw ulit po. Ang aking katanungan, sinabi niyo kanina na nakakasira ng bata ang computer. Ang tanong ko, nakakasira ba ito ng bata kahit minsanan mo lang ito ginagamit? Oo, dahil kahit minsan lang ito ay may radiation pa rin ito. At kahit ako, kung gagawa ko ng proyekto o sining sa computer, ay nag-extend talaga ako ng oras para lang manood ng walang kabuluhang videos, kagaya ng mga music videos, at saka nag-i-internet ako, gumagamit ako ng Facebook. Paano kung hindi tungkol sa libro ang inyong takdang aralin sa sining at sinabi ng inyong guro na gagamit kayo ng computer, anong gagawin niyo? Ang gagawin ko ay magtanong sa nakakaalam dahil hindi naman sa lahat ng oras ay papayagan ka ng iyong mga magulang na gumamit ng computer. Meron ka na bang ebidensya na may nasira ng mata dahil sa paggawa ng proyekto o asignatura sa sining? Oo, marami ng kabataan ngayon dahil hindi na nila napipigilan. Ikaw, pag nasimulan mo, di ba hanggang na yan? Time's up. Ngayon, tawagin naman natin si Kurt Kirby Sibara at Leslie Angela M. Paclet. Ito po ang aking katanong. Sinabi ninyo kanina na mas maganda ang computer sa libro. Paano kapag mag-burnout, ano ang gagawin mo? Pwede mo naman gamitin ng data connection or pwede mo naman i-on ang inyong generator kung sakaling mag-burn out. Yun na bang yung katanungan, Kurt? Sige, proceed tayo, Leslie. Paano kung naiwan mo ang iyong libro at hindi mo natapos ang iyong takdang aralin, ano ang iyong gagawin? Hiram ako sa kaklase ko na may dalang libro at hanapin ko ang tanong sa aking
takdang alak para. Yan lamang ba? Salamat. Ngayon, tawagin natin si Ted Jason Timilian at Julie D. Quillo. Paano mo mapapatunayan na ang computer ay ang mas epektibong gamitin kaysa sa mga libro? Dahil halos ng ating hinahanap sa sining ay nandun na sa computer. Sunod na tanong, alam mo ba na maraming sakit ang maaari nating makuha sa paggamit ng computer gaya ng sakit ng ulo at sakit sa mata? Oo, marami na tayong makukuha ng sakit sa computer, pero hindi naman ito lalala kung minsan-minsan mo lang itong gagamitin. Nais mo bang magkaroon ng itong sakit? Hindi. Ayaw mo naman pala, kaya dapat na libro na lang ang ating gamitin. Yun na ba ang iyong katanungan? Sige. Patuloy, Julie. Ito ang aking tanong. Ano ang mas mahalaga? Computer o libro? Mahalaga ang libro dahil natututong bumabasa ang mga bata. Oo, mahalaga nga ang libro, pero mas mabisang pa rin ang computer dahil ang computer ay mabisang paraan upang mahasa ang mag-aaral sa sining. At kung wala ang internet ay hindi natin matutukasan ng iba't ibang pamamaraan sa sining. Mas mahalaga pa rin ang libro dahil hindi na kailangan na gumamit ng kuryente dahil dito na natutulong bumabasa. Yun lamang ba? Salamat. Ngayon, narito naman si John Michael A. Carurocan at Rai Shamir Tangilinan. Paano mo siguro na ang computer ang pinakamabisang kagamitan upang mahasa ang pag-aaral sa sining? Dahil halos na iyong ginagawa ay nandito na, katulad na lang ng pag-research ng iyong takdang aralin sa computer. Yun lamang ba? Salamat. Ikaw, Rice, meron ka bang katanungan? Ito ang aking katanungan sa iyo, John Michael. Ikaw na di sa ngayon, nakapagtataka bakit na nakaka-addict ang paggamit ng computer? Dahil halos lahat ng games ay nandito na sa computer. Pangalawang tanong, kung ikaw ay may takdang aralin sa sining at ito ay wala sa iyong aklat, at naisipan mo na magpaturo sa iyong mga ina o sa iyong mga kilala, at ito ay hindi nila alam, ano ang dapat mong gawin? Magpapaturo sa nakakaalam. Salamat. Ngayon, tawagin naman natin si Jay Oliver at si Zyril Gonzag. Paano yung mga bata mahihirap na walang pambili ng computer? Pumunta na lang sila sa internet cafe para mag-computer. Jay, ikaw na. Narinig ko kanina na sinabi niyo mas mahalaga ang libro kasi sa computer. Ito ang tanong ko. Bakit may tao pa na gumagamit ng computer para sa kanilang gawain? Para mapabilis sa kanilang gawain. Salamat, Jay at Zyril. Ngayon, tawagin naman natin ang huling tatanong. Narito si Glidel T. Basanting at Bailarheim Bukukaw. Paano ako nakukumbinsi na computer na lang ang gamitin at hindi na ang aklat? Makukumbinsi kita sa paraan ko na sana ito na lang ang iyong gagamitin kung ikaw ay nahihirapan. Kung ayaw mo naman, okay lang. Basta yun ang pinasasayang. Bakit? Nakakasiguro ka ba na lahat ng nakapaloob o nakikita mo sa computer ay tama? Nakakasiguro ako na lahat na nakikita ko sa computer ay tama dahil kung gumagawa ko ng assignment o proyekto ko ay kung hindi nila ako sa computer at ako natatama din yun. Salamat. Ngayon, Bernard, ikaw na. Kung ang iyong guro ay nagpapagawa ng proyekto at walang nakakalat kung paano ito gawin at walang kayong libro at tanging mayroon lang ng computer, ano ang iyong gagawin? Tatanungin ko sa aking guro kung paano gawin ang kanyang pinapagawa. Paano ko naman nasabi na ang computer ay nakakasira ng aking kalusugan? Siyempre, kapag nababad ka sa computer, may idudulot talaga ito masama sa iyong katawan, tulad ng sakit ng ulo at radiation. Salamat.
Ngayon, narinig na po natin ang dalawang panig. Bibigay ko na po ang mikropono kay Sir Joseph P. Cuyaye upang magsalita. Salamat mga mag-aaral. At ngayon po ay hindi po dingin sa ating kalaman na may sinasabi ang negatibo at saka positibong panig sa kanilang paksa patungkol sa computer, ang pinakamabisang pagamitan upang mahasa ang mga mag-aaral sa sini. Ngayon po ay pakinggan po natin ang ating mga hurado kung ano po yung kanilang hatol o masasabi sa ating debate. Good morning! Wow, ang gagaling ninyo. Hindi ko kaya yata yung kaya ninyong gawin mag-debate. So, first of all, I would like to congratulate you, yung mga 6 putritay na kasali sa debate, pati na rin yung ating mga uchin. So, ang masasabi ko sa inyo, lahat kayo, yung positibong pangkat at negatibong pangkat, ay may kanya-kanyang katwiran. Tama lahat yung mga sinabi niyo. Congratulations din kay Teacher Joseph. Bigyan na natin siya ng 10 palakpak. So, congratulations Sir Joseph for the job well done. Tiyempo ko naman ngayon na magsalita, no? Okay. Gusto kong batiin kayo mga tagapagsalita, no? Both sa positibong pangkat at saka sa negatibong pangkat. Batiin ko kayo na, congratulate ko kayo sa inyong galing sa pananalita. Okay, bigyan natin sila ng dagdag na palakpak. Last debate na ating nasaksihan. Okay, so maganda, na-impress ako sa inyong pananaliksik, no? Sa inyong paghanap ng paraan upang magbigyan ninyo ng depensa ang inyong proposisyon. Diretso na question 1.